magbibigay tayo ng tips tungkol sa pulmonya. Okay? Delikado ang pulmonya, lalo na sa may edad. I'm sure meron kayo nabalitaan, baka lolo-lola nyo, tatay or nanay, noong nagkasakit, laging pulmonya. Okay? Tatay ko, pulmonya din. Nanay ko, 3 linggo sa ospital. Lahat ng gamot binigay namin sa pulmonya, ayaw gumaling. So, bakit laging pulmonya? Tapos magbibigay din tayo ng techniques para lumakas ang baga. Anong gagawin natin para gumaling sa ubo at sa pulmonya. Okay. Ang pulmonya, tawag nila nito, friend of the elderly. Paano naging friend of the elderly? Ibig sabihin, pag merong komplikasyon sa ospital, ito yung huling sakit usually ng pasyente. Bago pumanaw, laging may pulmonya. Ganun nga nangyari sa nanay ko. Bakit tinatamaan ang may edad? Bakit ang hirap gumaling? Number 1, pag may edad na, mahina immune system. Diba? Kaya dapat papalakasin. Diba? Tapos, ang baga ng may edad, mas mahina na. Yung pag-ubo, yung plema, hindi na nila malabas. Pati yung anatomy, yung itsura ng baga, mas mahina na, hindi na elastic. Minsan naman, meron pang ibang sakit, di ba? Siyempre, pag may edad na, exposed na sa usok, baka may sira na baga, baka may diabetes, may sakit na sa puso, kaya dagdag yung pulmonya, mas delikado pa. Isa pa, minsan yung hospital-acquired pneumonia. Pag yung may edad na dala sa ospital, tapos sa ospital ka nahawa, hospital-acquired pneumonia, mas matindi ang mga mikrobyo doon. Mas mahirap gumaling. Kaya nga, pag senior, delikado ang pulmonya. Ang pulmonya, maraming klase. May mild to severe. Yung mga mild na pulmonya, pag in-x-ray, nakikita may plema. Ano sintomas ng pulmonya? Lagnat, nag-chills, ubo, may plema. Usually, madilaw to. Madilaw, mag-green. Hirap huminga. Pag matanda, minsan nahihilo. Bumibilis ang heart rate. Basta may lagnat, mabilis heart rate. Walang gana kumain. Okay? Tapos maraming klaseng pulmonya. Merong galing sa bacteria, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Ito yung mga common bacterial pneumonia. May viral pneumonia, kasama yung COVID na ang daming tinamaan. Merong fungal pneumonia. Ang fungal, ito yung pagmahina na katawan. May HIV/AIDS, may cancer, tatamaan ng fungal pneumonia. At may tinatawag na aspiration pneumonia. Delikado tong aspiration pneumonia. Pag isang pasyente na stroke, bedridden, di ba? So matanda na, hirap na kumain, hirap na lumunok. Tapos nakaupo na lagi si lolo-lola. Tapos pag pinapakain natin minsan, pinapainom natin, nauubo na siya, nasasamin na. Ibig sabihin, yung pagkain, imbis na pumunta sa tiyan, di ba? Pagkain dapat sa tiyan, sa esophagus. Pumunta siya sa baga, sa trachea. Dalawa kasi daanan dito sa lalamunan natin. Pag huminga, hangin sa baga. Pag kumain, uminom, diretso sa tiyan. Ngayon, pag matanda na, minsan namamali, napainom ng tubig, napakain, hindi pa ready, inaantok, o medyo nakahiga, bawal yun, no? Pagkakain, nakaganyan. So, dapat upong-upo, tapos, pag namali ng lunok ang may edad, pupunta sa baga. Minsan, di na nila nauubo. Nagiging aspiration pneumonia, nagiging bacterial to, delikado rin to. Okay? So, ingat tayo. Paano iwas sa aspiration pneumonia? Dapat, siyempre, upong-upo yung pasyente. Pagdating sa liquid, dapat medyo malapot. Kung sabaw, let's say egg soup, corn soup, lagyan nyo ng konting gaw-gaw, mas malapot. Diba? Sa tubig, tubig malabnaw talaga. Mas mabilis kasi po sila ma-choke. Mas mabilis sila ma-choke kung malabnaw. Pag mas malapot, mas maganda, mas madikit, mas malulunok nila. Paano malalaman kung may pulmonya? X-ray lang, kita na. X-ray, minsan sputum sa plema, ma-check anong klaseng bacteria. Sa pulse oximeter, pwede rin. Diba, nauso yung pulse oximeter, malalaman ano yung oxygen nyo. Dapat 94% pataas yung oxygen. So, ang mga tinatamaan ng pulmonya, usually may edad, over 65, o bata, less than 2 years old. Pwede rin yung mga middle age, 40, 50s.
Yung mahina ang katawan, may mga sakit, diabetes, sakit sa baga, TB, naninigarilyo masyado, tatamaan din ng pulmonya. Malakas uminom ng alak, mahina kumain, malnourished, 'di ba? Puro unhealthy kinakain. Exposed sa usok, sa pollution, sa laging mga nagsisiga. Yung mga exposed dito sa kalye natin, yung mga nagmomotor, 'di ba? Exposed sila lagi. Yung mga policeman, yung mga nagwawalis, o minsan yung mga bus driver, jeepney driver, lalo na yung walang aircon, mas exposed sila eh. So, pwede mas masira yung baga. Kaya dapat mas maingat. Ang gamutan dito, syempre, pag hindi malala, pwedeng antibiotics sa bahay lang kung bacterial pneumonia. Pero kung malala, may edad dinadala sa ospital. Diba? So, para makaiwas sa pulmonya, dapat hugas kamay, di ba? Lalo na, pwede mag-mask. Sino magmamask? Yung mga may sakit na. Matanda na, nagdadialysis, mahina ang baga, may mga sakit. Mas safe naman mag-mask para hindi mahawa. Lalo na kung marami nakatira sa bahay, di ba? Meron ding bakuna sa pulmonya. Pneumonia vaccine, maganda to. Ito proven to. Ito yung mga lumang bakuna. Flu vaccine, pwede rin makatulong sa kanila. Hindi 100% itong pneumonia and flu vaccine. Wala naman itong mga side effect, pero mas makakatulong siya. Ngayon, magbibigay tayo ng mga tips paano lumakas ang baga. Ito para sa lahat to. Kung gusto natin lumakas yung baga, kung meron tayong ubo, pulmonya, mahina ang baga, mahika, itong gagawin natin. 10 tips. Number 1, try nyo yung diaphragmatic breathing. Anong diaphragmatic breathing? Abdominal breathing. Isang kamay, lagay sa tiyan. Hinga malalim, palakihin ang tiyan. Dapat lumalaki ang tiyan pag huminga. Yan, lumalaki ang tiyan. Hinga sa ilong. Bakit? Pag huminga ka na lumalaki lang ang chest breathing, hindi maganda. Hindi naman nag-expand masyado ang chest eh. Pero pag ang tiyan lumaki, ibig sabihin yan, yung diaphragm natin binababa. Meron tayong muscle dyan na diaphragm. Pag huminga ka na pinapalaki ang tiyan, bababa yung diaphragm, mas maraming hangin papasok sa baga. Tsaka yung paghinga, hindi yung hinga na yung ganun lang hinga. Dapat yung hinga malalim talaga. Gamit ang ilong. Pilit mo i-expand, di ba? Kasi nga marami natutulog na mga alveoli. Paano hina ng kulang tayo sa exercise. Tignan mo yung mga swimmer. Ang swimmer, ang ganda ng dibdib, di ba? Ang ganda ng muscle, mga breaststroke nila. Ang dami nilang oxygen. Paano? Kondisyon exercise ng exercise, hinga ng hinga di ba? So, diaphragmatic breathing, hinga sa ilong. Pigil, exhale. Mas maganda ang hinga sa ilong. Meron siyang nagpo-produce ng nitrous oxide na maganda rin sa baga. Dagdag benefit. Number 2, pwede nyo rin try yung pursed lip breathing pag-exhale. So, bukod sa paghinga sa ilong, diaphragm, pigil. Pigil na mga 5 seconds para mag-exchange muna. Pag pigil mo sa hangin sa baga, mag-exchange yung oxygen, carbon dioxide. Pag exhale mo, pursed lip, ganito, naka-purse yung bibig natin. Bakit pursed lip? Anong purpose? Pigil. Kasi, pag ginawa mo hinga, exhale. Hinga, exhale. Hindi maganda. Ang nangyayari, lumalaki yung baga, yung mga air sacs natin. Pag exhale mo, biglang magsasara yung mga alveoli natin, yung air sacs. So, pag nagsara agad yung baga natin, wala nang exchange ng oxygen, carbon dioxide. Gusto mo mas matagal siya open. Kung kayo may bronchiectasis, may emphysema, may sira ang baga, mabilis magsara yung lungs natin. So, para hindi siya magsara, dahan-dahan, ganito. Para hindi siya hinga, exhale agad, di ba? Magsasara. Ganito, hinga, ilong. Pigil, malaki na siya. Pag exhale, dahan-dahan. Para matagal siya open.
Matagal siya open. Mas maraming oxygen. Pag chinek mo sa pulse oximeter, mas maganda. Tapos yung deep breathing exercise, tulad nga na sinabi ko, ang deep breathing, hinga sa ilong, mga 4 seconds, pigil. Kung kaya mo magpigil ng 5 to 7 seconds. Tapos exhale matagal, mga 8 seconds. So mabagal siya. Deep pero slow. Ayaw natin yung hinga na parang hingang kabayo, gano'n, hindi maganda. Mahihilo kayo nun. Babagsak yung carbon dioxide yung hinga, exhale. Pang panic attack yun eh. Dapat hinga, dahan-dahan. Number 4, maglakad-lakad, walking. Para gumanda yung baga, konting weights, di ba? Light weights lang habang malakas. Kung may aircon, mas malamig, mas maganda. Di ba? Sa bahay nyo, yung pinakamalamig na lugar, pinakamalinis. Di ba? Kung may pollution, lagyan nyo ng screen para mabawasan yung pollution, alikabok. Lagyan nyo, magtanim kayo ng bamboo, ng puno para makuha konti yung pollution kasi pollution masama sa baga. Diba? Stop smoking. Smoking, second-hand smoke, nagsisiga, hindi maganda sa baga. Number 6, uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of fluid. Ba't kailangan maraming tubig? Para moist, para yung plema mo mabilis mailabas, 'di ba? Mas basa ang baga. Kaya tubig napakahalaga. Number 7, good posture. Sit up lang ganyan, 'di ba? Pag nakakuba, hindi maganda. Number 8, iwas sa air pollution. Yan ang problema natin sa Pilipinas. At number 9, pupunta tayo sa doktor, meron minsan nagbibigay siya ng mga breathing apparatus, yung parang mga plastic na binoblow mo, tumataas yung bola. Kung wala tayo nun, kumuha na lang tayo sa baso, kuha kayo ng straw, i-blow mo na lang yung straw. Hayaan mo mag-bubbles na mag-bubbles. Blow ka ng blow para lumakas yung baga. At syempre, magpapacheck up tayo sa doktor. So yan po yung mga tips natin. Pwede rin uminom na mainit na, medyo mainit na tubig. Pwede magsuob, wala naman masama sa suob. O sabaw na mainit, langhapin. O hot water, o chamomile tea, langhapin. O yung iba, nagsasauna, mainit na tubig habang naliligo para maamoy mo, para maging moist di ba? Maging moist. Yan lang naman ang purpose nun eh. Yung mga nebulizer, NSS, yun din naman ang purpose, di ba? Basa. Tubig, mabasa yung baga para malabas mo yung plema. Sana po nakatulong itong tips natin para lumakas ang baga. Konsulta tayo sa lung doctor, pulmonologist kung merong mga problema. God bless po.